Pag-ibig at katarungan. Madalas, parang magkasalungat yan, di ba? Oo, parang langis at tubod. Yun nga, kung masyado kang makatarungan, baka mawala yung pag-ibig. Kung puro pag-ibig naman baka, alam mo na, makompromiso yung katarungan. Mismo. Pero may hawak tayong text na nagsasabing, hindi lang sila nagtatagpo sa krus ni Jesus, iisang bagay lang daw sila. Yan ang bubusiin natin ngayon. Ang misyon natin, himayin kung bakit ayon sa material na ito, ang dugo ni Jesus ang nag-iisang solusyon para sa pagtubos hindi lang ng tao, kundi ng buong sangnilikha. Yun, yung buong sanglilikha. O isang konsepto na tinatawag sa text na pyojoge o pijoge. Titingnan natin kung paano nito sinasagot ang isang sinaunang kasinungalingan, binibigyang kahulugan ng kautusan, at sa huli, ginagawang perpekto ang lahat. Okay, simulan na nating maghukay. Ang ganda ng panimula mo kasi yan mismo ang sentro ng argumento. Hindi ito basta kwento ng pagpapatawad sa mga tao. Ang scope nito, cosmic talaga. Cosmic, yun yung term. Oo, ang pangunahing punto ng teksto ay yung pagtubos ay para sa buong sistema ng nilika, itong pitsoge. At mahalaga yung salitang yan. Hindi lang siya creation na parang koleksyon lang ng mga bagay. Okay. May diing ito sa buong nilikhang sistema, isang kaayusan na may relasyon ang lahat. Mula sa pinakamataas na enghel, sa tinatawag na tunay na santuaryo, hanggang sa mga kaluluwa sa Hades. Grabe yung saklaw. At ang nag-iisang mekanismo na magre-reboot sa buong sistemang ito ayon sa text ay ang dugo ni Jesus. Teka, so, ang premise pala dito ay hindi kasalanan ng pinakaugat ng problema, kundi isang kasinungalingan. That's a fascinating starting point. Diyan mismo. Parang sinasabi na ang problema ng universo ay hindi isang crime problem, kundi isang information problem. Ganun ba ang pagka-frame dito? Eksakto. Diyan nagsisimula ang lahat. Para sa tekstong ito, ang kasalanan ay sintomas lang. Simptomas lang pala. Oo, ng mas malalim na sakit. Ang virus, kumbaga, ay yung kasinungalingan ni Satanas, na ang Diyos ay hindi mapagkakatiwalaan, na siya ay makasarili. Nagtanim ng pagdududa. Yun, nagtanim to ng pagdududa. At dito pumapasok ang loika ng teksto na napaka-powerful. Ang kasinungalingan ay hindi mabubura ng kaparusahan. Sinasabi mismo dito, ang kasinungalingan ni Satanas ay hindi nabubura ng dugo ni Satanas. Sandali, that's a huge point. So ang sinasabi ng text, you can't defeat a bad idea with force. Hindi pwede. You can only defeat it with a better, more powerful idea. In this case, yung katotohanan ng walang hanggang pag-ibig sa krus. Tumpak? Kung iisipin mo, para itong isang virus sa source code ng universo. Hindi mo aayusin ang isang corrupted code sa pamamagitan ng pagbasag ng computer. Haha, tama. Kailangan mong mag-introduce ng isang malinis na patch, ang krus, kung gayon, ang ultimate antivirus. Napakagandang analogy niyan. Ang krus ang nagpapatunay sa paraang hindi kayang pasinungalingan na mali ang lahat ng paratang ni Satanas. Kasi yun yung evidensya. Oo, Sa halip na parusahan yung kaaway para patunayan ang kanyang kapangyarihan, pinili ng Diyos na ialay ang sarili niya. Yan ang katotohanang bumubura sa kasinungalingan. Ang dugo ni Jesus, ang ebidensya na ang Diyos ay hindi makasarili, kundi mapag-alay. okay, malinaw. Malinaw yon. Pero kung ang problema ay isang information problem na sinagot ng katotohanan, bakit kailangan pa ng kautusan, ng paghatol? Parang ang legalistic na mga konseptong yan. Oo, parang ang bigat. Diagnostic. Oo. Kung walang kautusan, walang malinaw na definisyon ng kasalanan, para kang may sakit pero hindi mo alam kung ano kasi walang medical test. So, kailangan ng kautusan para ma-diagnose yung problema. Pero heto yung twist. Ano yun? Ang mga nilikha sa sarili nilang lakas ay garantisadong lalabag sa kautusan. So para siyang x-ray na nagpapakita ng bali sa buto, kailangan mo yan para malaman yung problema. Pero yung x-ray, kung gagamitin mo ng paulit-ulit at walang lunas, baka makasama pa dahil sa radiation. Ganun na nga. Ganun ba ang tingin ng PEC sa kautusan kung hiwalay sa krus? Bilang isang bagay na kahit galing sa Diyos ay nagiging mapanganib at nakamamatay?
Eksaktong-eksakto, yang yung kabalintunahan. Ang kautusan na sa sarili nito ay mabuti, iyon din ang nagiging batayan ng hatong na kamatayan. Kung wala ang krus, Wow! sabi nga sa text, kung wala ang krus, lahat ng nilikha ay lalabag sa kautusan. Kaya kung kautusan lang ang basehan, lahat ay diretso sa tinatawag na lawa ng apoy o pulmot. Okay. Dito ngayong pumapasok ang paghatol at ang krus. Kailaman ng paghatol para sa katarungan. Pero ang pinakamataas na anyo ng paghatol ng Diyos sa kasalanan ay hindi sa lawa ng apoy, Kundi? kundi sa krus. Sa krus, hinatulan ng Diyos ang kasalanan sa katawan mismo ng kanyang anak. Wow! Okay, let's unpack that. So, ang krus ay hindi lang paraan para takasan ng hatol, ito mismo ang hatol. Siya mismo. Kaya pala sinasabi sa text na sa labas ng krus ang paghatol ay walang kabuluhan. Ang sino mang tumatanggap sa hatol na nangyari sa krus ay ligtas na. Ang tumatanggi naman dito, Yun ang haharap sa hatol na base sa kautusan na hindi niya kayang sundin. Tumpak. Ang krus ang sentro kung saan naganap na ang perpektong katarungan na nagbukas ng daan para sa perpektong pag-ibig. hindi sila magkasalungat. Iisang kaganapan lang sila. Okay, so we have this perfect legal and cosmic framework. Pero naisip ko, paano ito nararamdaman ng isang nilikha? Kasi one thing is to know you're forgiven, another is to feel motivated to change. Oo. Yung panloob. Dito ba pumapasok yung idea ng pag-ibig laban sa takot bilang motibasyon? Diyan mismo. At ito ang psychological core ng buong argumento. Itinatanong ng text, ano ang mas epektibong paraan para gawin perpekto ang isang nilikha? Ang makita niya yung mga makasalanan na nagduduro sa salawan ng apoy? Oo. Ang makita niya ang Diyos na nagduro sa krus para sa kanya. Ang sagot ng text ay malinaw, ang panonood sa parusa, lilikha lang yan ng takot. Pagsunod dahil sa pangamba. Parang isang empleyado na nagtratrabaho lang ng maigi kasi takot siyang masisante. Oo, tama yan. Kumpara sa isang empleyado na passionate sa misyon ng kumpanya at mahal yung ginagawa niya. Pareho silang pumapasok pero magkaiba yung kalidad ng kalooban nila. Perfectong halimbawa. Ang tunay daw na nagpapabago sa puso ay yung pagkaunawa sa sakripisyo sa krus. Sabi sa material, ang pagkakita sa pag-ibig ng Diyos na isinuko ang lahat sa krus, ang siyang nagiging dahilan para mahalin ng mga nilikha ang Diyos. So yung pag-ibig na yon. Yung pag-ibig na yun ang sinasabing nagpapaging perpekto sa free will. Hindi sa paraan na inaalis yung kakayahang pumili Hindi eh. kundi sa paraan na ang pagpili na mahalin at sundin ang Diyos ay nagiging natural, masaya, at hindi na mapipigilang tugon. At ang pinakamatinding implikasyon nito ay yung sinasabi na dahil dito ang mismong posibilidad na magkasala ay nabubura. Paano yun? Di ba't hanggat may free will, may posibilidad na magkasala? Ang argumento rito ay medyo malalim. Hindi inaalis ang free will, kundi pinipino sa sukdulan. Kumbaga, kapag lubusan mong naunawaan yung lalim ng pag-ibig sa krus, ang kalooban mo ganap ng umaayon sa kalooban ng Diyos. So hindi mo na nanaisin pa. Hindi na, ang pagkasala ay hindi na isang nakakatuksong option, kundi isang bagay na kasuklam-suklam. Hindi mo maiisip gawin kasi nakita mo na ang kabayaran nito sa krus. Kaya sa diwa na yon, ang praktikal na posibilidad na piliin yung kasalanan ay nawawala na. So, what does this all mean in practice? Paano ngayon isinasagawa itong engranding cosmic cleanup na ito? May mga hakbang na inilalarawan ng teksto, isa-isahin natin. Oo, may isang napakasistematikong proseso. Nagsisimula ang lahat sa isang kaganapan na tinatawag na unang pagkabuhay na mag-uli o ilje buhal. Okay, so yan yung starting gun. Yan yung hudyat. Pagkatapos niyan, may mga yugto. Okay, unang yugto. Paglilinis sa tunay na santuaryo. Teka, bago tayo magpatuloy, ano ba itong tunay na santuaryo o Shiljasongjon? Ito ba ay isang literal na gusali sa langit? Magandang tanong yan. Ayon sa teksto, ito ang heavenly headquarters, yung command center ng Diyos kung saan nandun yung mga matuwid na anghel. Isang tunay na lugar sa dimensyong espiritual. Okay. At ang unang hakbang ay dating. Ang dugo ni Jesus ay lumilinis dito. Tinitiyak na yung mga anghel na nananatiling tapat ay
magiging permanente na sa kanilang katapatan. Sinesilyuhan na, kumbaga. Oo, para hindi na kailanman magkaroon ng isa pang rebelyon sa langit. Okay, nalinis na ang headquarters. Mula sa langit, saan susunod ang proseso ng paglilinis? Bumababa ito sa susunod na yugto, ang paglilinis sa Hades o Hades. Dito nagiging mas radikal ang konsepto ng text. O nga eh. Kasi hindi ba't para sa marami, ang Hades o impyerno ay lugar ng permanenteng parusa? Itong konsepto na lilinisin ito at may mga maliligtas mula roon ay medyo hindi pangkaraniwan. Tama ka. Ito ay isang partikular na pananaw ng text. Inilalarawan ng Hades hindi bilang ang panghuling destinasyon ng parusa, yan yung lawa ng apoy, kundi bilang isang pansamantalang lugar ng mga matay. Temporary holding place. Parang ganon. At ayon dito, yung kapangyarihan ng dugo ni Jesus ay umaabot kahit doon. Magkakaroon ng paglilinis sa Hades. At pagkatapos ng 1,000 taon, ang Hades mismo bilang isang sistema itatapon sa lawa ng apoy. Pero, at ito yung critical na detalye, yung mga taong nagsisi mula sa Hades na naabot ng epekto ng dugo ni Jesus ay maliligtas. Ang posibilidad na sila'y magkasala ay nabura na rin, kaya hindi sila kasamang itatapon. So, nalinis na ang langit at nalinis na ang daigdig ng mga patay. Ano na ang panghuling hakbang para tuluyang ma-delete yung virus ng kasalanan? Ang panghuling hakbang ay harapin yung pinakapumunta sa virus mismo, si Satanas at ang kanyang mga kampon. Sila yung itatapon. Sila yung itatapon sa lawa ng apoy. At kasama nila, itatapon din ang dalawang konsepto na naging resulta ng kasalanan, ang kamatayan at ang Hades. So, yung konsepto mismo. Oo, sa puntong ito, ayon sa teksto, ang kasalanan at lahat ng bakas nito ay tuluyan ng mawawala sa buong Pidyoge. Wala nang lugar para dito. Kumpleto na ang cosmic reboot. Napaka-komprehensibo mula sa kalooban ng bawat isa hanggang sa mga cosmic structures. Ngayon, pagkatapos ng lahat ng ito, ano ang itsura nitong restored operating system? Ilarawan natin ang huling tagpo. If we connect this to the bigger picture, ang pangwakas na estado ay isang universo na ganap na nakasync sa Diyos. Unang-una, tanging yung mga nilikha na ang motibasyon ay pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ang matitira. Pag-ibig na yung nagiging operating principle? Yun na. Pangalawa, yung kautusan, sinusunod na ng lahat, hindi dahil sa obligasyon o takot, Kundi dahil natural na lang. kundi dahil ito na yung natural na expression ng pag-ibig nila. Ito na ang factory settings nila, kumbaga. Pangatlo, dito na raw masasabing ang buong proyekto ng paglikha ay ganap at perpekto na. Nakamit na yung orihinal na layunin. Parang isang napakalaking orkestra na, no? Pagkatapos ng mahabang panahon ng ensayo at pag-aayos ng mga sirang instrumento, ay handa ng tumugtog ng perpektong symphony. Ganda. At meron pang huling seremonya, wika nga. Ito yung crescendo. Ano yun? Ang pangwakas na tagpo ay napakadakila. Inilalarawan na ihahandog ng anak, yung konduktor, ang perpektong sangnilikha na ito, yung buong orkestra, sa Ama. Wow! At sa huli, ang Ama ang magiging lahat sa lahat. Ibig sabihin ang presensya, kalooban at pag-ibig ng Diyos ay siyang musika na pumupuno sa bawat sulok ng universo. Walang hadlang, walang disharmony. Grabe. Mula sa isang kasinungalingan sa simula hanggang sa isang perpektong symphony sa wakas. Kung ibuod natin, malinaw na ayon sa tekstong ito, ang krus ay hindi lang isang pangyayari sa kasaysayan. Hindi lang talaga. Ito ang sentral na mekanismo, ang cosmic engine kung saan perpektong nagbalanse ang pag-ibig at katarungan ng Diyos na siyang naghatid sa sukdulang paglilinis at pagiging perpekto ng lahat ng nilikha. At para sa'yo na nakikinig, mag-iiwan kami ng isang panghuling kaisipan. Kung ang pag-ibig na ipinakita sa isang dakilang sakripisyo, ang taning bagay na kayang magpaging perpekto sa malayang kalooban, ano kaya ang ibig sabihin nito para sa mga desisyon na ginagawa natin araw-araw? Magandang tanong yan. Sa ating pamilya, trabaho, at komunidad, kumikilos ba tayo dahil sa takot sa kung ano ang mawawala? O dahil sa pag-unawa sa isang pag-ibig na nauna nang ibinigay?